Mga kababayan, Assalamualaikum. Magandang pagkakataon ang International Women's Day at National Women's Month upang ipagmalaki at ipagdiwang natin ang mga kahangahangang kontribusyon ng mga kababaihan sa ating pagsulong bilang isang malayang bansa. Para sa atin, dapat ay laging may puwang, oportunidad o kalayaan ang mga kababaihan para magpasya at ipakita ang kanilang kakayahan, dunong lakas at mga taglay na katangiang mahalaga sa ating buhay. Ngunit panahon din ito upang tukuyin at pag-usapan pa nating muli ang mga sanhi ng kasawian at hirap ng mga kababaihan, katulad ng karahasan at trahedya. Isaisip natin si Dr. Charmaine Baroquillo na isang kawani ng pamahalaan na biktima ng karahasan, at ang abogadang kasapi ng New People's Army na namatay sa Bohol habang pinaglalaban ang bulok na ideolohiya ng terorismo at pagpapabagsak sa pamahalaan. Nariyan din ang mga ina ng mga kabataang inarmasan at biktima ng panlilinlang ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala o di kaya umuwi nang wala ng buhay. Huwag din natin kalimutan ang mga ina, asawa o kapatid ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para matiyak lang na ligtas tayo at ang ating bayan. Marami tayong magagawa para sa mga kababaihan. Makiisa tayo sa mga biktima, isulong natin ang sapat at angkop na edukasyon para sa publiko, tulungan ang mga grupong tunay na tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Suportahan natin ang mga batas para sa kababaihan. At bilang mga pamilya, tandaan po natin na pundasyon ng isang ligtas, patas at maunlad na lipunan ang ating mga tahanan. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas.